magandang hapon po sa bawat isa. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa second service dito sa Jesus Christ Baptist Church. It's Sunday, it's the Lord's Day, and we praise and thank God sa kaganapan po kayo ng umaga. It's well and beyond. Yung number natin ay higit pa sa ating inaakala. At purihin ang Panginoon, what a joy of fellowship. Nakasama natin yung mga kapatiran na matagal natin hindi nakakasama, ang family po nila si Sir Casey, si Brother Danny, purihin ang Panginoon, at salamat sa Diyos na bumubuti ang kanyang pakiramdam. At ngayon din, kasama nating muli ang De Guzman family, so purihin ang Panginoon, salamat sa inyong pasensya. At presensya, at pasensya. At salamat din sa bawat isang naririto, and we're looking forward to a wonderful service this afternoon. And also, I believe yung mga ladies din natin ay excited this coming ladies fellowship. Pag-pray natin at nawa ito ay maging pagpapala sa kanila at maging hamon sa mga kalalakihan, makapag-schedule tayo ng men's fellowship. Siguro mag-schedule tayo ng men's fellowship sa Sangyup, Pabor na pabor. Okay, well anyway, tayo ay dumako sa ating ilang mga announcements. We have said kayo nung umaga, ang isang malaking event na parating ay ang ating YouthCon. At ang tema ng YouthCon is the first and the greatest, and it's pertaining to the first and greatest command to love the Lord our God. There will be 3 subjects. Loving God with all our heart, with our affections, loving God with all our mind, with our intellect, and loving God with all our strength, and that is with our life. Doon sa sentro, yung mga paksa. Kung mapapansin nyo ang ating first YouthCon is living for glory, that is living for the glory of God. Ang ngayon naman is loving God. It is all centered towards God, at gusto natin ang ating mga young people ay ma-build up sa ganon, at makilala nila at makita nila kung gaano kalaki, kadakila ang atin Panginoon. Okay? And then also, pag-pray din natin ang ating mga kapatiran na sana ay patuloy tayong masumpungan na nagtatapat sa ating mga gawain, maging sa, alam ko yung iba nag-a-adjust pa rin sa ating bagong schedule, at nawa ito'y patuloy na gamitin ng Panginoon sa ikalalago at katitibay ng atin iglesia. Okay, muli, ina-announce natin at na-encourage ang bawat isa. Kung meron mga prayer request, hindi nyo kailangan hintayin ang ating prayer meeting. Utilize natin yung ating mga group chats. Let us know para mas maipag-pray po namin kayo. With that, tayo ay dumako sa ating paghahanda sa pagsamba. Ito ay sandali ng personal at tahimik na panalangin. Natin ang tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang tayo ay maging handa sa pagsamba sa Kanya. Let's pray. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, tunay Panginoon. Kamangha-mangha ang iyong biyaya. Hindi namin kayang sukatin ang lalim, ang taas, ang lawak, kung gaano katindi ang iyong pagmamahal sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. O Panginoon, kahit kaunti pa, bigyan mo kami ng pagkaunawa kung gaano kadakila ang katotohanan na right now, kaming mga mananampalataya ay iyong mga anak. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lalong pagka-appreciate, O Diyos, sa dakilang kaligtasan na kami pinatawad, na sa pagitan mo at sa amin ay merong kapayapaan, na maaari kaming tumawag sa iyo na aming Ama, na kahit anong oras pwede kaming dumako
sa trono ng iyong biyaya. Salamat, O Diyos, sa mga dakilang biyaya na ito. Nawa, Panginoon, ngayon sa daling ito, as we again come together to worship you, to glorify you. Tulungan mo kami, O Diyos, sadya na madaling maagaw ang aming pansin, sadya, O Diyos, na nahado ng aming kahinaan. Gaya ng sinabi ng iyong salita, when we desire to do good, evil is present with us. Ando din ang challenge, Panginoon, ng oras, ng pisikal na katawan, ng pagod, ng antok. But Lord, help us na maialay sa iyo ang katampatang pagsamba. Ngayon, Panginoon, ikaw po ang manguna, ikaw po ang gumabay, at sa bawat aspeto ng gawain na ito, ikaw po nawa ang patuloy na maluwalhati dahil karapat-dapat ka. Salamat po, O Diyos. Saliksikin mo kami sa anumang mga pagkakasala. O Panginoon, patuloy mo kaming bigyan ng lalo pang pagkamuhi sa kasalanan. Bigyan mo kami ng sipag sa pakikipaglaban sa kasalanan. At O Panginoon, gamitin mo ang liwanag ng iyong salita upang i-expose pa ang mga lugar, parte ng aming buhay na kinakailangan namin iayon sa iyong kaluwalhatian o sa iyong kalooban. Muli, patuloy ka pong maluwalhati. Aming diadalangin sa iyo ang aming mga kapatiran na may mga pangangailangan, maging sa pisikal at sa kanilang mga karamdaman, mga pangangailangan. Panginoon, nawa ikaw po ang magpuno, ikaw po ang tumugon, at nawa patuloy ito ay magresulta sa pagluwalhati namin sa iyo. Gabayan, ingatan mo kami ngayon, O Diyos. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Magitin po natin, Jesus, thank you.
washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once our enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, sabay-sabay po nating basahin mula sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 71, talata 1 hanggang 14. Basahin po natin, ready, read. Panginoon, sa inyo ako humihingi ng kalinga, huwag niyong pabayaang ako'y mapahiya. Tulungan niyo ako at iligtas sapagkat ikaw ay matuwid. Dinggin niyo ako at iligtas. Kayo ang aking maging batong kanlungan na lagi kong malalapitan. Ipag-utos niyo na iligtas ako dahil kayo ang aking matibay na batong pananggalang. O Diyos ko, iligtas niyo ako mula sa kamay ng masasama at malulupit na tao. Kayo ang aking pag-asa, O Panginoong Diyos. Mula noong ako'y bata pa, nagtiwala na ako sa inyo. Mula nang ako'y isilang, kasama na kita at ako'y inyong iningatan. Pupurihin ko kayo magpakailanman. Naging halimbawa ang buhay ko para sa marami, dahil kayo ang aking naging kalakasan at tagapag-ingat. Maghapon ko kayong pinapupurihan dahil sa inyong kahanga-hangang kagandahan. Huwag niyo akong iiwan kapag ako'y matanda na. Huwag niyo akong pababayaan kapag ako'y mahina na. Dahil nag-uusap-usap ang aking mga kaaway at nagpaplano na ako'y patayin. Sinasabi nilang pinabayaan na siya ng Diyos, kaya habulin natin siya at dakpin dahil wala namang magliligtas sa Kanya. O Diyos ko, huwag niyo po akong layuan at agad akong tulungan. Nawa silang nagpaparatang sa akin ay mapahiya at mapahamak. Ang mga nagnanais na ako'y saktan, ang siya sanang kutyain at maglagay sa kahihiyan. Ngunit ako, O Diyos, ay palaging aasa at lalo pang magpupuri sa inyo. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po kayong magsiupo. Tayo po yung maling mawat sa Panginoon. Awitin po natin, Jesus paid it all. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, wash and pray. Abide in me, thy Lord in all. Jesus paid it all. All to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power and thine alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed
wash my garments white by the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. And when before the throne I sat in Him complete, Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat, Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Inaanyayahan ko po lahat ng mga sitayo para po sa pagbasa ng pagkakaloob. Para po sa mga talatang basehan ng ating pagkakaloob, basahin po natin ito sa Tagalog, mula po yan sa 2 Korinto, chapter 9, verses 6 to 8. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, read. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin, at ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nangihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos ng pakalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangailangan sa tuwina. Manalangin po tayo. Aming amang Diyos, nasa langit, Panginoon, kayo na banal, kayo, Panginoon, na mahabagin, kayo na mabuti, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan sa lahat, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kayo, Panginoon, ang unang nagbigay, Panginoon, ng buhay po namin, ng lahat ng bagay, Panginoon. At kahit kami, Panginoon, mga makasalanan, kayo pa rin, Panginoon, nagbigay ng paraan upang kami, Panginoon, ay maligtas, Panginoon. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong kabutihan sa amin. Bagamat hindi namin, Panginoon, deserve ang lahat ng ito, Panginoon. Ngunit dahil kayo, Panginoon, ay mahabagin, dahil kayo, Panginoon, ay mawain, ito, Panginoon, ay binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataong, Panginoon, na kami muli nakapagtipon-tipon ngayong hapon, Panginoon, upang kayo sambahin, purihan, Panginoon, at itaas, Panginoon, ang inyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa oras na to, maging sa bahagi ito, Panginoon, ng aming serbisyo, Panginoon, sa aming pagkakaloob. Nawa kami, Panginoon, ay tulungan ninyo, Panginoon, na magkaroon ng puso, Panginoon, ng maayos, ng malinis, Panginoon, puso na naintindihan, Panginoon, kung bakit kami nagbibigay sa inyo, Panginoon. Hindi, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay makatanggap, kundi, Panginoon, kami pinagpala nyo na, Panginoon, at ito ay aming pasasalamat, Panginoon, sa inyo sa lahat ng bagay na ibinigay nyo, Panginoon. Nawa, pagpalain nyo po, Panginoon, ang mga malilikom at magamit pa po, Panginoon, sa ikalalago at ikalalawak pa po, Panginoon, ng inyong kaharian, Panginoon. Dalahin ko rin, Panginoon, sa aming pakikinig ng inyong mga salita, Panginoon. Tulungan nyo nga po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Bigyan nyo kami, Panginoon, ng puso at tenga, Panginoon, handang makinig, Panginoon, maging ang isip, Panginoon, upang maintindihan, Panginoon, at masiyasat, Panginoon, ang katotohanan na gusto nyo pong ibahagi po sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, bigyan nyo kami ng focus, Panginoon, sa pakikinig, Panginoon, maging ang inyong gagamitin na tagapagsalita, ang aming pastor, Panginoon. Tulungan nyo nga po siya, Panginoon, pakaingatan, Panginoon, at dalahin ko, Panginoon, bigyan nyo po siya ng lakas na maibahagi, Panginoon, ng naayon, Panginoon, sa inyong mga katotohanan, sa inyong mga salita.
ang lahat ng gusto niyo pong maiparating po namin, Panginoon. Dalangin, Panginoon, sa buong serbisyo namin na kayo ang makita, kayo, Panginoon, maitaas, Panginoon, kayo mabigyan ng kaluwalhatian, Panginoon, sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. Ito ang dalangin namin sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po tayong... bibigay pa. Inaanyayahan ko po lahat na magsitayo. Muli po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Praise the Lord from Psalm 150. He made the starry host, He traced the mountain peaks, He painted the evening sky with wonders. The earth, it is her throne, from desert to the sea. All nature testifies your splendor. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you heights in all your depths, from birdies east to west. Let everything that has breath praise the Lord. You reach into the dust, in love your spirit breathe. You form us in your very likeness, to know your wondrous works, to tell your mighty deeds, to join the everlasting chorus. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you heights in all your depths, from birdies east to west. Let everything that has breath praise the Lord. Let timpanies resound, let drums and cries ring out. All heaven hear the sound of worship. Let every nation bring its songs to the King, a roar of harmonies eternal. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you heights in all your depths, from birdies east to west. You distant burning stars, all creatures near and far, from sky to sea to shore, sing out forevermore. Let everything that has breath praise the Lord. Magsipo na po ang lahat. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at tayo dumako sa pag-aaral ng Kanyang salita. Meron hong iba't ibang klaseng mga phobia. Meron hong takot sa gagamba. Meron hong takot sa heights.
Meron hong basta takot lang. Merong takot sa asawa? Spousophobia po ba yan? Pero hindi ko alam kung merong partikular na tawag sa phobia na ito, pero meron ho mga tao at isa sa maaaring nakakatakot at maaari at patuloy na sinusubukang labanan ng tao ay ang takot sa pagtanda. At ang napakaraming produkto upang labanan ng pagtanda ay talagang bilyon-bilyon ang halaga na nagagastos taon-taon. Pero anuman ang gawin ho natin, gugulong ang kalendaryo at tatanda ang bawat isa ng walang kalaban-laban. Pero kung meron doon sigurong isang nakakatakot sa pagtanda ay kung ikaw ay tatandang mag-isa. Pero napakasarap kung meron kang kasamang tumanda. Kagaya nga ho nung awitin na ginawa naming tema ng theme song ng aming prenup ni Sister Jonah ay yung kasama kang tumanda. Minsan binabago ko, kasama kang tumaba. Pero nahihirapan akong gawin yun kay Sister Jonah. Well, para ho sa ilan, ang bagay ho na ito ay nakakatakot. Pero ngayong hapon ho ito, titignan natin sapagkat ang awit na ating binasa ay nagdidil sa paksa na ito. Kapag ang mananampalataya ay nag-a-advance na sa kanyang edad. Makikita ho natin, Lord willing, ngayong hapon, kapag tumanda na ang mananampalataya, hindi ito panahon upang lumayo. Hindi ito panahon upang tumigil. Hindi ito panahon upang maglaylo. Kundi makikita ho natin, ito ay panahon upang lalo pang lumapit sa Panginoon at magtapat sa Panginoon at maglingkod sa Panginoon. And what a wonderful thing na pwede ho nating isipin sang-ayon sa salita ng Diyos. Yes, maaari bilang tao ay maaaring loobin ng Diyos na tayo ay ika nga tumandang mag-isa. Pero kahit man ganoon ang ating kalagayan, kasama ng mananampalataya ang Panginoon. Ang nais ko hong mensaheng ihatid sa bawat isa sa atin mula sa awit na ating binasa at ito'y magiging two-part na pag-aaral. First part ngayon, and Lord willing, sa next Sunday, ang second part, ay ang mensaheng ito. Believers who are mature, both in spirituality and in age, can look back and remember God's faithfulness and look forward and expect the same faithfulness from God. Ang mga mananampalataya na nag-iedad na, hindi lamang sa kanilang spiritual na buhay, kundi maging sa kanilang mga edad, ay maaaring lumingon patalikod at alalahanin ang katapatan ng Diyos. At lumingon sa hinaharap na merong pag-asa sa katapatan pa rin ng ating Panginoon. Bago ho tayo magpatuloy, atin ho munang hilingin at ang tulong ng Panginoon. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sapagkat ikaw ay tapat. Tapat ka, O Diyos, mula pa nang nilalang mo ang sanlibutan. At alam namin ang iyong katapatan ay higit pa sa panahon na iyong ibinigay sa amin. Salamat, O Diyos, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay totoo sa iyong mga pangako. Salamat, O Diyos, sa katotohanan na ang iyong mga mananampalataya ay hindi mo iiwan, ngi pababayaan man. At Panginoon, ang iba sa amin, O Diyos, ay naroon ang katotohanan na nag-a-advance na sa kanilang edad. Nawa, O Diyos, sa mga katotohanan ito ay lalong maging hamon at maging tungtungan at maging sandalan. At gayon din sa iba na nasa kabataan pa ng kanilang edad. Nawa, O Diyos, ay maging itong layunin ng kanilang buhay na dumating sila sa panahon na sila man ay tumanda, ay sila ay masumpungan na nagtatapat at umaasa sa iyo. Muli, ikaw po ang patuloy na maluwalhati sa lahat ng ito, Panginoon. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, meron hong 3 punto at ang titignan ho natin ngayong hapong ito ay ang una, the declaration of trusting God. And then pangalawa, a recollection of trusting God in our early age.
And then pangatlo, a progression of trusting God in our advancing age. Sa Psalm 70 na ating binasa, isa ito sa mga awit na hindi natin makakakitaan ng superscription. Walang sinabi kung sino ang sumulat, walang pagdidescribe kung ano ang setting or context ng pagkasulat nito. Meron ng ilang mga theologians na ina-ascribe ito kay Haring David sapagkat meron mga familiar Davidic lines, kagaya ng verses 1 and 3 na halos kinote word for word ang Psalm 31 verses 1 to 3 na ito naman ay awit ni David. But nevertheless, hindi ito sapat na ebidensya upang sabihin na ito nga ay awit na akda ni Haring David. Pero mapapansin ho natin sa awit ho na ito'y punong-puno ng mga pamilyar na linya. Ika nga, sabi ng isang commentator, this have many similarities with other Psalms. As we have said, may similarities ito sa Psalm 31. May mga ilang linya na similar sa Psalm 22. Meron din mga linya o salita na galing sa Psalm 70, Psalm 35, Psalm 109, even from other Psalms and even from Exodus chapter 15 na nandun yung Psalm of Moses. Ang punto ho na sinabi at napakaganda na ang author ng Psalm na ito, sino man ito, si David man o hindi, ang author ng Psalm na ito ay punong-puno ng katotohanan ng Panginoon. Na nung siya ay nag-akda ng awit, kusang lumalabas. Hindi niya kinukote, pero kusang lumalabas sa kanyang pagsasalita ang mga katotohanan ng Panginoon. It is so much a part of his life, part of his actions, part of his thinking, na pag kinonsidera niya at pinag-isipan niya ang buhay, ang kanyang isip ay direkta at kusang pumupunta sa mga katotohanan ng Panginoon. And therefore, ang mga lumalabas na linya sa kanyang sulat o sa kanyang bibig ay galing sa salita ng Diyos. Isang magandang halimbawa ang sinabi ni Charles Spurgeon patungkol kay John Bunyan. Ito ay mga luma na at mga dati ng mga theologians. Ang sabi ni Charles Spurgeon patungkol kay John Bunyan, si John Bunyan ho ang author ng Pilgrim's Progress. Isa sa pinaka-tinuturing na very classic Christian literature. At hindi nyo pa ho nasubukang basahin, ay napakaganda. Ang sabi ni Charles Spurgeon tungkol kay John Bunyan, read anything of his and you will see that it is almost like the reading of the Bible itself. Sabi ni Charles Spurgeon, pag sumulat si John Bunyan, para ka nagbabasa ng Bible, puno ng scripture, puno ng salita ng Diyos ang kanyang sinusulat. He had read it till his very soul was saturated with scripture. Ang sabi ni Charles Spurgeon, prick him anywhere, his blood is bibline. Pag daw tinusok mo si John Bunyan, ang lalabas, salita ng Panginoon. Ganun ka saturated ang taong ito ng salita ng Diyos. And once in my life, I have listened sa isang mangangaral na hindi siya quote ng quote. Hindi niya sinasabing from book this, chapter this, verse this. Pero habang pinakikinggan ko siya, alam ko yung mga naririnig ko sa kanya, galing ito sa ganitong verse, galing sa ganung verse. Talagang lumalabas at lumalabas. At ang punto, handun yung saturation. If you imagine, kapag ang sponge ay binabad mo, for example, sa Coke, pag piniga mo yung sponge, ano lalabas? Coke. At gayon din, kapag ang Kristiyano, ang mananampalataya ay babad na babad sa salita ng Diyos, kapag piniga mo, lalabas ang salita ng Panginoon. Whatever the situation is, ito man ay sitwasyong pisikal, sitwasyong emosyonal, may problema sa pamilya, may problema sa pera, pero kapag dumating ang pressure, lalabas ang salita ng Panginoon. At ito makikita natin sa psalmist na ito. Hindi natin alam again kung ito'y si David, but as he progressed in his years, at ngayon tinitignan niya na siya ay matanda na, at ngayon ay nire-recall niya ang mga nakaraan, lumalabas sa kanyang bibig ang mga salita ng Panginoon. And as I've said, ito ay isa sa mga partikular na katangian ng awit na ito. Sa verse 9, Psalm 71 verse 9, ang sabi niya, cast me not off in the time of old age. Forsake me not when my strength faileth.
And also sa verse 18, ang sabi niya, now also when I am old and gray-headed, O God, forsake me not until I have showed thy strength unto this generation and thy power to everyone that is to come. So siya ay matanda na. Siya ay punong-puno na ng uban. At kanyang, ang description ng Bible ay gray-headed. So ang may akda ng awit na ito ay nasa advance na ng kanyang mga edad. So the author is aware that he is advanced in age and in advancing still. Na ang kanyang buhok ay gray na o puti na ang kanyang lakas ay pahina na. At and as he aged, he is not less as he aged, he is not have less of God but more of God. He needs more of God. He needs more of God's word. He needs more of God's worship. At ito ang napakagandang bagay dito sa awit ho na ito. Na sana ito'y magbigay ng direksyon. Bakit? One of these days, yung mga bata, tatanda rin ho tayo. Yung matatanda, tatanda pa. Pero narito ang isang magandang halimbawa na meron sapagkat meron kaisipan, well, pag matanda na, retire. At pag nag-retire, wala na. Pag magre-retire na lang. At napakaganda nga nung ginamit na halimbawa ni John Piper nung minsan na dinidescribe niya at hinahamon niya ang mga mananampalataya na nahandun na sa retirement age. Anong gagawin mo pag nag-retire ka na? At nagbigay siya ng halimbawa ng dalawang matanda, mag-asawa, nag-retire, nag-retreat doon sa kanilang vacation house sa tabi ng dalampasigan at nanguha ng seashells. Ano daw ang sasabihin ng dalawang mag-asawang ito pagharap nila sa Panginoon? Lord, look at my seashells. Doon na lang ginamit ang natira nilang panahon. Pero makikita ho natin sa author ng psalm na ito, as he advanced in age, he also advanced in his spirituality and his faith in God. At nawa, ito ho'y maging hamon sa bawat isa sa atin. Yes, ang sanlibutang ito ay sinusubukan tayong kumbinsihin na i-enjoy na lang ang mga worldly things. Now, yes, may lugar, as the book of Ecclesiastes said, may panahon na enjoy ang fruits of your labor. Pero hindi ka gumagawa ngayon para yung huling, 20, 30 years ng iyong buhay ay quote and unquote, ma-enjoy mo na lamang para sa iyong mga personal na kagustuhan. Ang mundong ito ay sinusubukan tayong i-encourage na enjoy na lamang ang mga material at mga mundong mga bagay nung habang tumatanda. But my encouragement to us, brethren, as we advance in our age, let us resist that. Kundi lalo dating i-pursue ang mas dakila at mas malalim at mas buhay na buhay ng pananampalataya. So una, tingnan ho natin from verses 1 to 4, a declaration of trusting God. Ang pagdedeklara ng mga awit ng kanyang tiwala sa Panginoon. Verses 1 to 4. Simulan natin basahin sa verse 1. Ang sabi niya, in thee, O Lord. And again, capital, all caps, Lord, that is Yahweh. In thee, O Lord, do I put my trust. Let me never be put to confusion. Deliver me in thy righteousness and cause me to escape. Incline thine ear unto me and save me. Be thou my strong habitation, whereunto I may continually resort. Thou hast given commandment to save me, for thou art my rock and my fortress. So this is a declaration of supreme trust in the Lord. Ito'y pagdedeklara na siya ay may tiwala sa Panginoon. Nung siya ay mula bata hanggang tumanda, nahandun pa rin ang kanyang tiwala sa Panginoon. And as we have said, itong verses 1 to 3 ng Psalm 71 ay halos verbatim na quotation ng Psalm 31. So tingnan lang natin, Psalm 31 verse 1. And dito, merong superscription, a Psalm of David. To the chief musician, a Psalm of David. In thee, O Lord, do I put my trust. Let me never be ashamed. Deliver me in thy righteousness. Bow down thine ear to help me. Deliver me speedily. Be thou my strong rock, for an house of defense to save me. For thou art my rock and my fortress. Therefore, for thy name's sake, lead me in
guide me. So muli, we do not know kung sino ang author nitong awit ho na ito. At yung iba, dahil sa pagkakapareho ng verses 1 to 3 ng Psalm 71 at 31, they are convinced na si Haring David ang author. Now, if it is, hindi natin alam, hindi natin sure, but if it is, makikita ho natin na si Haring David in his younger years, and now advancing sa kanyang kapanahunan o sa kanyang edad, he declared the same trust towards God. Nakakitaan si Haring David nung siya'y bata pa, kung paano siya nagtiwala sa Panginoon, at ngayon sa kanyang edad o sa kanyang pagtanda ay nagtitiwala pa rin sa Diyos. Nung siya'y bata pa at nag-aalaga ng tupa ng kanyang ama, siya'y nagtiwala sa Diyos upang labanan niya yung leon at oso. Siya'y nagtiwala sa Diyos upang labanan niya sa Goliath. Siya'y nagtiwala sa Diyos habang siya'y tumatakbo at tumatakas mula kay King Saul. Ngayon siya'y matanda na at punong-puno na ng maraming karanasan. Hindi nagbawas ng tiwala, kundi lalong nagdagdagan ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Hindi ito huminto, hindi ito nawala, hindi nag-expired ang pagtitiwala niya sa Diyos. Rather, makikita ho natin sa awit na ito, lalo pa itong sumisidhi. Sa verse 14 ng Psalm 71, ang sabi, "But I will hope," what? Continually. Tuloy-tuloy pa rin akong aasa, Panginoon. Tuloy-tuloy pa rin akong aasa sa iyo, O Diyos. And hindi lang yon. And will yet praise Thee more and more. Ako'y aasa tuloy-tuloy, ako'y magpupuri sa iyo, higit at higit pa. Panginoon, habang nag-a-advance ako sa edad ko, lalo akong magpupuri, lalo akong tutuloy sa pagtitiwala sa iyo. His hope and praise and worship to God will continue more and more habang siya ay tumatanda. Now, balik tayo sa verse number 1 ng Psalm 71. In Thee, O Lord, do I put my trust. Sa iyo ako, O Diyos, ay magtitiwala. At ang sabi niya, let me never be put into confusion. At that word confusion is the same word sa Psalm 31 verse 1 na word na ashamed. Ang ibig sabihin, wag mo ko hayaang mapahiya. Panginoon, magtitiwala ako sa iyo, huwag mo ko hayaang mapahiya. Huwag mo ako hayaan na malagay sa okasyon na ako'y mapahiya sapagkat ako'y nagtiwala sa iyo, O Diyos. Well, tunay, ang mga mananampalataya na tumitiwala sa Panginoon ay hahamakin ng sanlibutang ito. Sasabihin nila ay, well, ikaw ay nag-iipon ng kayamanan sa langit. Sige nga, tignan natin. Sasabihin nila, niniwala ka sa Diyos, hindi ka naniniwala sa science. Susubukan palagian ng mundong itong ipahiya ang mga tumitiwala sa Panginoon. Pero mga kaibigan, anuman ang subukan nilang kaparaanan upang tayo'y ipahiya sa ating tiwala sa Panginoon, hindi maaaring mapahiya ang mga tumitiwala sa Kanya. Ang sabi ng Psalm 9 verse 10, "And they that know Thy name will put their trust in Thee, for Thou, Lord, hast not forsaken them that seek Thee." Yung mga tumitiwala sa Panginoon, yung nakakakilala sa Panginoon, ay titiwala sa Kanya at hindi sila pababayaan ng Diyos. Not in a sense na gagawin ng Diyos yung gusto natin, but in a sense na i-fulfill ng Panginoon yung Kanyang pangako. Tumitiwala tayo na babalik muli si Kristo, hindi yun mapapahiya. Tumitiwala tayo na to be absent from the bodies, to be present with the Lord, hindi yun mapapahiya. Tumitiwala tayo na mas okay mag-ipon ng kayamanan sa langit at hindi dito sa lupa, hindi yun mapapahiya. Tumitiwala tayo na ire-reject ng Diyos ang nagyayabang at itataas ng Diyos ang mga nagpapakumbaba, hindi yun mapapahiya. Ang mga tumitiwala sa Panginoon ay hindi maaaring mapahiya. Shame will be present if we put confidence in something that will turn bad, but not with God. Mapapahiya tayo pag naglagay tayo ng kumpiyansa sa mga bagay na papaliya. Nasubukan nyo na ba yun? O kita mo itong upuan, maganda itong upuan. Pag upo mo, plak!
Pinagmalaki mo, ngunit napahiya ka. Kapag inilagay mo ang iyong tiwala sa mga bagay na mawawala at papalya, mapapahiya ka. Pero mga kapatid, ang Diyos ay hindi mawawala at ang Diyos ay hindi papalya. At sinigurado ng Panginoon sa atin, again, as we have studied sa Romans chapter 8, verse 28, and we know that all things work together for good. There's no way na mapahiya ang mananampalataya na tumitiwala sa Diyos, because all things, even our darkest moments, even our poorest moments, will work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. So again, hindi nakakahiya at hindi mapapahiya ang tumitiwala sa Panginoon. Pero meron hong panganib as we advance in our years, as we learn and experience, may mga pagkakataon na susubukan natin na ilagay ang tiwala natin sa ibang mga bagay-bagay. As Paul reminded si Timothy na kailangan niyang paalalahanan, ang sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, paalalahanan mo ang mga mayayaman. May mga mayayamang Kristiyano, pero sabi ni Pablo kay Timothy, paalalahanan mo mga mayayaman na huwag silang magtiwala sa kanilang uncertain riches. Merong danger. Merong panganib na ilagak natin ang tiwala natin sa ibang mga bagay at hindi sa Panginoon. O nawa, masumpungan tayo ng Panginoon as we advance in our years na tayo ay tumitiwala sa Kanya lamang. Hindi sa life plan, hindi sa naipon sa bangko. Again, nothing necessarily wrong about those things, pero merong mali kapag ang tiwala natin ay nahandoon. Now, punta tayo sa verse 2. Ang sabi ng psalmist ay ito, deliver me in thy righteousness and cause me to escape. Incline thine ear unto me and save me. The psalmist see God as his deliverer. Ang Diyos ang aking tagapagligtas. And muli, not just tagapagligtas ng kanyang kaluluwa, particularly dito as a deliverer from harm. Mula sa mga kapahamakan na maaaring dumating sa kanyang buhay o sa kanyang katawan. Meron pa rin mga kaaway sa paligid niya. Verse 4, ang sabi sa Psalm 71 verse 4, deliver me, O my God, out of the hand of the wicked, out of the hand of the unrighteous and cruel man. I cannot help but notice, mga kapatid, out of the hand of the wicked, ng masama. Out of the hand of the unrighteous and cruel man. There's particularity, singular. Merong particular, higit sa malamang itong psalmist na ito, sa kanyang pagsusulat, merong isang partikular na individual na talagang sumusubok siya isirain. Sumusubok na siya ilugmok. Pero siya'y humihingi sa Panginoon at tumatawag sa Diyos para sa kanyang pagliligtas. Again, napakaganda at hindi tayo sure kung ito'y si Haring David. Pero kung ito'y si Haring David, he is not calling for his mighty men of valor. He is not calling for his army. Okay, army, merong isang tao, bahala na kayo sa kanya. Siya'y tumatawag sa Diyos na magliligtas sa kanya. And again, if God has given us resources and plenty of it, kung binigyan tayo ng Panginoon ng mga resources, kakayahan, abilidad upang maaaring solusyonan natin ang mga problema na ating kinakaharap, pero wag pa rin natin ilalagak doon ang ating tiwala, ating tiyakin na tayo nakatingin pa rin sa Panginoon. As the song said, the arms of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Tayo ay kailangang tumiwala sa Panginoon. Bilang mga mananampalataya, tayo namumuhay sa mundo na ayaw sa atin. Sabi ng ating Panginoong Jesus sa John chapter 15 verse 19, if ye were of the world will love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Dahil pinili tayo ni Jesus para sa kanyang sarili.
Ang sabi, siguradong kamumuhian tayo ng sanlibutan. We can expect in one way or another, kung tayo yung mga tunay na mananampalataya at matapat na ibinubuhay ang pagkatawag ng Panginoon sa atin, na ang mundong ito at ang mga hindi mananampalataya sa mundong ito will be against us. Ang sabi nga mismo ng ating Panginoong Kristo, siya ay inaparito hindi para magdala ng kapayapaan, kundi ng espada. At ang magiging kaaway mismo ay yung mga nasa kapamilya. Lalo na mga hindi mananampalataya. Point, we can and we must go to God for our deliverance. Dapat at pwede at dapat tayong tumiwala sa Panginoon para sa pagliligtas sa atin sa anumang sitwasyon na ating kinalalagyan, lalo na dahil sa ating pananampalataya. Now, meron sinabi ang psalmist dito sa verse 2. Ang sabi niya sa verse 2, deliver me in thy righteousness and cause me to escape. Iligtas mo ako sa iyong katwiran. Anong ibig sabihin? Panginoon, ikaw ang matuwid. Ikaw ay matuwid na hukom. At alam ko kung dahil ikaw ay matuwid, ililigtas mo ako. This is an honest and really a good statement na alam ng psalmist na ito ang kanyang kalagayang espiritual. Hindi siya nagkiklaim ng perfection. Pero alam niya na siya ay namumuhay ng may katwiran sa harapan ng Panginoon. Alam niya na siya ay nagtatapat sa Panginoon. Alam niya na itong cruel man na ito between him and that cruel man, alam niya, nakita ng Diyos kung sino ang nasa tama. So hinihiling nitong mga awit ng Lord, in your righteousness, He is claiming and He is, paano bang tamang salita? No, wala sa isip ko yung tamang salita. Lord, di ba matuwid ka? Para bang ganito, kung ikaw ay talagang fan ng, let's say, ng Golden State Warriors, hahamunin ka, di ba talagang fan ka ni Stephen Curry? Oo, fan ako ni Stephen Curry. Di, gagawin mo to. Lord, di ba matuwid ka? At kung ikaw ay matuwid, Panginoon, cause me to escape. Yun yung punto. Malinis ang kanyang konsensya. Alam niya na walang natatagong kasalanan. Alam niya na ang nasa mali ay itong tao na sa kanya ay nagnanasang gumawa ng mali. At ini-invoke niya ang katwiran ng Panginoon. Lord, ikaw ay matuwid. And there have been times sa buhay ko bilang mananampalataya na ang panalangin ko sa Diyos, Lord, alam mo, alam mo, alam mo, alam mo. Yun lang ang kaya kong sabihin sa Panginoon, Lord, alam mo, alam mo, alam mo. Hindi siya bulag. Basa niya ang puso. At maaaring sa paligid natin ay nahadon ang mga paghahatol ng mga tao. Nevertheless, alam ng Diyos, siya ay matuwid at ipagtatanggol niya ang nasa katwiran. Sa verse 3, ang sabi ng mga awit ay ito, be thou my strong habitation, whereunto I may continually resort. Thou hast given commandment to save me, for thou art my rock and my fortress. Nahandon ang pagbabago ng image from the deliverer to a strong habitation, a rock of refuge, a sturdy wall of protection. Nung una sa verse 2, ikaw ang tagapagligtas. Ngayon naman sa verse 3, ikaw ang kublihan. Ikaw yung fortress. Ikaw yung strong habitation or strong home or strong na tirahan. At ang sabi ng salita, gusto ko lang bigyan natin ng pansin dito, ang sabi niya, whereunto I may continually resort. Lord, ikaw ang matibay na kanlungan at lagi akong magbabalik-balik sa iyo. Nung nag-iisip ako ng maaaring ilustrasyon, nasubukan niyo nung bata kayo, nasubukan niyo maglaro ng tagu-taguan. Tapos napili mo yung spot na talagang nahihirapan sila laging makita ka. Guess what? Anong gagawin mo? Next round,
Dun ulit. Next round, dun ulit. Next round, dun ulit. Nasubukan mo na. It's tried and tested. Itong sinabi ng mga awit na ito, sabi niya, whereunto I may continually resort. Pwede akong magpabalik-balik at hindi ako mapapahiya. Lagi akong protektado sa Panginoon. Nasubukan mo na last time, balik ka ulit next time. Ito ang ating Diyos. He has experienced being protected by God. It is a tried and tested strong refuge. At siya'y pabalik-balik dito sa kublihan na ito. At mga kapatid, wala namang iba. Wala namang ibang kublihan na sapat na mag-iingat sa atin. Wala namang ibang kublihan na sapat na susuporta sa atin. Wala namang ibang pera. Yung mga mayayaman ay namamatay din. Naalala niyo yung submarino? Bilyonaryo lahat na nakasakay doon. Ganun lang. Wala na. Anong nagawa ng pera nila? Nagbayad sila ng halos kalahating $1,000,000 at doon na sila nalibing. Walang nagawa ang bilyon-bilyon nila. Muli, hindi masama ang kayamanan, pero papaliya ang yaman para ikaw ay kubli. Pero sa isang mananampalataya na maaaring hindi marangya, pero maaaring sapat-sapat ang kanyang buhay, pero narito na ang kamatayan, merong Diyos na pwede niyang takbuhan, merong Diyos na pwede niyang puntahan upang siya ay magkubli. Anuman ang problema, anuman ang kabigatan, anuman ang kalagayan, paulit, ulit. He is our strong habitation that we can continually resort to. Now, anuman ang atin hong mga pinagdadaanan, anuman ang umaatake sa atin, ito man ay mga anxiety, tayo ay may mga pag-aalala, tayo may mga kabilasahan, magtago tayo sa Panginoon, tumingin tayo. As Jesus said, i-consider mo ang mga ibon, i-consider mo ang mga damo. Kung iniingatan sila ng ating Ama sa langit, tayo pa kaya? Kung ikaw ay inaatake ng covetousness, inggit na inggit at naglalaway ka sa mga material na bagay na meron ng mga hindi mananampalataya, tumingin ka kay Kristo, tumingin ka sa Panginoon, na ang sabi ng salita ng Diyos na hindi ka iiwan ni pababayaan man. Kung umaatake ang ating kaaway at ina-accuse ka sa harapan ng Panginoon, especially sa mga panahon na ikaw ay pumalya, ikaw ay nagkasala, pwede tayong tumingin kay Kristo at magtago sa Kanya na namatay para sa atin at buhay na muli at oo, nasa kanan ng Ama at namamagitan para sa atin. Dumating man ang mga trahedya na hindi natin inaasahan. Mga kapatid, hindi ko ma-imagine yung nangyari sa Libya. Habang natutulog ka sa hating gabi, aanurin, hindi ikaw, aanurin ang buong bahay mo. 25% ng syudad pumalaot sa dagat. Hanggang ngayon, kumukuha sila ng bangkay mula nung linggo. Ang estimate nila, more or less 20,000 na tao. Saan ka kukubli? Yung isang in-interview, sabi niya, apat na sa pamilya ko. Saan ka kukubli? Kapag sinabi ng doktor sa iyo, meron ka na lamang ilang panahon para mabuhay, saan ka kukubli? Kapag ayaw pa rin umuwi ng iyong anak, saan ka kukubli? Sino ang sasapat? Ano ang sasapat? Ang tanging sapat na kublihan para sa mananampalataya ay ang Panginoon lamang. So that declaration of trust in the Lord. Pero bago tayo pumunta sa matandang kapanahunan, bumalik muna siya sa batang kapanahunan. Number 2, a recollection of trusting God in our early age. A recollection of trusting God in an early age. Verse 5 to 14. Ang sabi ng mga awit ay ito. Verse 5,
For thou art my hope, O Lord God. Thou art my trust, what? From my youth. Mula pa nung aking kabataan, sa iyo na ako nagtiwala. Mula pa nung aking kabataan, sa iyo na ako nakakubli. Sa iyo na ako nakatingin, O Panginoon. Now let me talk sa mga young people na naririto. Purihin ang Diyos. At nawa, kayo ho ay patuloy na matuto na tumingin sa Diyos, umasa sa Diyos. Huwag niyo isipin na, madalas ganito ang nagiging takbo. Pag kayo'y bata pa, iniisip niyo ang pagiging seryoso sa Diyos pag matanda na. Pag kayo naman ay matanda na, ang iniisip niyo, lagpas na ang pagiging seryoso sa Panginoon. At kung hindi tayo mag-iingat, magawalan ka ng panahon. Ang sabi ng mga awit, from my youth, mula nung aking kabataan, ako'y nagtiwala sa iyo. Verse number 6, By thee have I been holden up from the womb. Thou art he that took me out of my mother's bowels. My praise shall be continually of thee. Inulit ng mga awit ang kanyang expression ng magtitiwala sa Panginoon at sinabi niya mula pa nung kanyang kabataan. As I've said, kung ito ay si Haring David, meron tayong tala ng pagtitiwala ni Haring David sa Panginoon. Nung nga siya nag-aalaga ng mga tupa, nagtiwala siya sa Diyos na nagtanggol o tumulong sa kanya para labanan ng leon at oso. Tumiwala siya sa Panginoon nung nilabanan niya si Goliath. Ang sabi niya kay Haring Saul, para payagan siyang labanan si Goliath, ang sabi niya, Haring Saul, ang Diyos na nagbigay sa akin ng tagumpay laban sa oso, laban sa leon, ang Diyos din na ito ang magbibigay sa akin dyan sa hindi tuling higante na yan. Nahandoon ang pagtatanggol ng Panginoon kay David nung panahon ng kanyang kabataan. Pero hindi lang yun. He went further back. Ito ang isang nakakamangha. Verse 6, By thee have I been holden up, kailan? From the womb. Just take time to meditate on that. Nung minsan nag-uusap po kami mag-asawa, tinitignan namin yung aming anak. Dati ang liit-liit lang, ngayon ang 18 kilos na. Ang hirap ng buhatin. Pero kakalanggot lang. Pero bago yun, nasa loob lang siya ng tiyan, doon siya naglilikot. Pero bago yun, napakalinggit lang niya. Now, madalas titignan natin yung iba at yung mga anak natin, nung time na yun, ngayon i-consider mo, ikaw. Kaya kabuhay ngayon ay dahil nung nasa sitapupunan ka pa ng iyong ina, iningatan ka na ng Panginoon. Iningatan at ayon ng Panginoon. Thou art he that took me out of my mother's bowels. Yes, merong mga midwives, lalo na sa panahon natin ngayon, merong mga nag-o-opera, nandun ng cesarean section at kung ano-ano pa, pero it is God who delivers. Ang Diyos ang naglalabas. Tayo excited na meron tayong mga kapatiran na may kabuhanan sa October at meron yung isa, pag-pray natin, Sister Charmaine, na may konting bleeding. Pero na-excited tayo na lumabas ang sanggol, pero ang Diyos ang naglalabas. What a wonderful truth! At mas lalo natin itong ma-appreciate mga kapatid kapag iniisip natin kung ano ang available na treatment nung time na yun. Ngayon, hindi ganun kadalas na namamatay ang bata. Meron, pero hindi ganun kadalas. Pero nung unang panahon, sang-ayon sa research, ang mga babies, 27% ang namamatay in the first year. Bago nagkaroon ng advancement sa medisina, 27, sa 100 sanggol, 27 ang hindi makakarating sa 1 years old. At sang-ayon sa datos, kalahati, around half died as children. Kalahati ang namamatay habang bata pa. Magbasa lang ho tayo ng mga tala ng mga Christian people 200, 300 years ago. May mga missionaries na ang anak nila ay 10, ang natitira 3. May mga Kristiyano, ang anak nila 12, ang matitira 4. Halos normal yun sa bawat pamilya. So having that,
Mga kapatid, the fact, lalo na nung time na yon, the fact na nag-survive ka. Oh, what grace! Na huwag nating sabihin na, well, nag-advance na ang medisina. Hindi pa rin ang medisina ang may hawak. Na tayo ay narito, na tayo ay nabuhay, na tayo ay hanggang ngayon. Yung iba nagrereklamo, pero po, tumatanda na ako. Well, salamat sa Diyos, naranasan mo ang pagtanda. Hindi ka namatay ng bata. At ang Diyos ang naghawak at nag-ingat sa iyo kahit nahadun pa sa sinapupunan. Ikaw na, nung time na yun na walang-wala tayong kayang gawin, nagpapalutang-lutang ka lang dun sa tubig sa sinapupunan ng iyong ina, hawak ka ng Panginoon. By thee have I been holden up from the womb. Thou art he that took me out of my mother's bowels. Kinikilala niya na ang Diyos ang dahilan na nag-ingat sa kanya mula nung siya'y bata hanggang sa kanyang pag-edad, at ang lundo ay ito, my praise shall be continually of thee. It's not the advancement of medicine. It's not the doctors. Yes, they are but tools of God na siyang tumutulong, ginagamit ng Diyos upang sustentuhan tayo. Muli, hindi tayo mas mabuti kaysa sa kanila. Huwag nating isipin na, mga kapatid, isa sa kabigatan ko ho kapag ako yung gumagawa ng luksa sa IC, pag ang ginagawa kong luksa ay sanggol, tapos titignan ko yung bunso naming si Leah, hindi ako karapat-dapat. Pero buhay yung anak ko. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At again, mga kapatid, kung meron namatay nung kanilang kasagiging sanggol, hindi tayo mas mabuti kaysa sa kanila. Just to give you an example para masubukan nating pag-meditate. Araw-araw, sang-ayon sa tala, merong 166,300 na tao ang namamatay araw-araw. Just try to imagine that. 166,300 na tao ang namamatay araw-araw. Para magkaroon tayo ng konting image sa ating isip, lahat ng tao sa Baliwag, Bulacan, patay sa isang araw. Ganung kadami ang namamatay araw-araw. Hindi tayo mas mabuti sa kanila. Matatapos na ang 2023, buhay pa rin tayo. Ang Diyos ang nag-iingat. Could you just try to compute gaano karami yun mula nung January 1 hanggang ngayon? 166,000 times so many days? Pero hindi tayo isa sa kanila. So mula nung tayo ay bata, sanggol, nabubuo pa lang tayo sa napupunan, at hanggang ngayon, ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Ano again ang dapat na resulta? My praise shall be continually of thee. Yes, thank God for the medicines. Yes, thank God for the doctors. Yes, thank God for the advancement of technology. Pero thank God, sa Kanya pa rin nanggagaling ang lahat ng ito. Verse 7. I am as a wonder unto many, but thou art my strong refuge. Let my mouth be filled with thy praise and with thy honor all the day. I am a wonder. Yung word na wonder doon, a spectacle, a sign, a miracle. Hindi natin alam, maaaring merong pangyayari noong kabataan niya na nagulat yung mga, uy, buhay ka pa? At medyo mas naka-identify ho ako dito sapagkat sa ngayon ho sa kwento ng aking mga magulang, si Brother Paul hindi halata pero pinanganak na premature. 7 months. At sa ngayon sa kwento, 2 beses tumigil ang puso ko. Sa takot ng aking mga magulang, pinabinyagan ako habang nasa incubator. Kasi baka daw maging tiyanak. Ka-cute na tiyanak naman nun. Pero anong biyaya? Hindi dahil sa galing ng medisina o ng doktor. Ang Diyos ang gumawa. At ang sabi dito sa amin, I am as a wonder unto many.
Kamangha-mangha. At muli, hindi kailangan magkaroon ng drastic na aksidente o matinding sitwasyon para mamangha ka. Out of so many people na namamatay araw-araw, buhay ka pa rin ngayon. Wow! Kamangha-mangha. I am a wonder unto many. Ako ay naging parang miraculous display of God's power. Muli, kung ito'y sa Haring David, kamangha-mangha ang pag-iingat ng Panginoon sa kanya. Sinahinanting inilabanan niya si Goliath. Maraming gera ang hinarap niya. Hinanting siya ng Haring Saul. Hinanting siya ng sarili niyang anak. Pero buhay pa rin siya. Kamangha-mangha. At ang sabi nga ho natin, hindi natin kailangan ng mga grabing mga pangyayari para mamangha tayo sa biyaya ng Panginoon. Pero ang sabi pa rin niya, but thou art my strong refuge. Ikaw, O Diyos. Muli, hindi yung laki ng muscle niya, hindi yung dami ng tauhan niya, hindi yung tindi ng resources niya, ang Diyos na kanyang kanlungan. Kinikilala niya pa rin na ito ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Ano ang resulta? Let my mouth be filled with thy praise and with thy honor all the day. What a remedy for anxiety at sa danger na tayo ay mauwi sa laging pagrereklamo. May hirap ang buhay, mga kapatid. Kung di tayo mag-iingat, simpleng temperatura, mauwi tayo sa buong araw na pagrereklamo. Ang init. After 10 minutes, ang init talaga. May nakasalubong ka after, ang init ano? Buong araw, ang init! Yes, it's true. Pero muli, mamangha pa rin tayo. Ang sabi niya, let my mouth be filled with thy praise. Mapuspos, mapuno ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Now, sa verse 9, na dito tayo matatapos. Verse 9, ang sabi niya, cast me not off in the time of old age. Forsake me not when my strength faileth. Now, meron hong, halimbawa ho ay sa NBA. Tinututukan ko ang Golden State Warriors. At sa Golden State Warriors, merong player na tingin nila, yun siya ang papalit kay Stephen Curry. Ay walang iba kundi si Jordan Poole. Si Jordan Poole ay 23 years old at pahusay ng pahusay pa. Pero merong ginawa ang Golden State Warriors na hindi inaasahan ng marami. Yung 23 years old, tinrade nila para sa 38 years old. At karaniwan sa mga NBA players, pagdating ng mga 35, 36, nagre-retire na. Yung higit sa 35, 36 na naglalaro pa in a high level, madalang yun. Kaya ang tingin nila kay LeBron James na, si LeBron James, magpo-40 years old na yata, o 40 na si LeBron James, naglalaro pa rin, ano yun, napaka-abnormal. So narito, ang punto ay ito, ayaw mo sa team mo ng tumatanda na at humihina na. At may pagkakataon na ang kaisipan ho natin, sa unang tingin ho, sa unang basa dito, parang strange. Bakit ang Diyos ba pag matanda na, isasantabi ka? Hindi ka na malakas, hindi ka na mahusay, hindi ka na mabilis. Isasantabi ka na ba ng Panginoon? Well, hindi ho ganun ang ibig sabihin nito. Sapagkat malinaw ang salita ng Diyos. Sa Leviticus chapter 19 verse 32, ang sabi, thou shalt rise up before the hoary head. Yung hoary head is gray head. And honor the face of the old man, and fear thy God, I am the Lord. Again, nandun yung pagbibigay galang sa mga nakakatanda. 1 Timothy chapter 5 verse 1, rebuke not an elder. At ang elder dito is advanced in age, but entreat him as a father. Verse 2, the elder woman as mother. So nandun yung paggalang sa mga nakakatanda sa loob ng iglesia. Isaiah 46 verse 4, and even to your old age I am he, and even to hoary hairs will I carry you. I have made and I will bear, even I will carry and will deliver you. So kahit sa iyong katandaan, kahit maputi na ang buhok mo, ang sabi ng Diyos, ako pa rin ang magdadala sa iyo.
Yes, given. Sa Isaiah 46, ang context niyan is the whole nation of Israel. But again, I do not see a problem na ito'y i-apply personally sa isang mananampalataya na advance na nga sa kanyang edad. So muli, hindi maaari ang ibig sabihin ng Psalm 71 verse 9 ay merong possibility na pag ang Kristiyano o mananampalataya matanda na, okay, matanda ka na, hindi ka na kasama sa team. Ika-cast away ka na ng Panginoon. That's not the point. The point is this. This is a statement of desperation, of utter recognition of one's need for God. Ano ang sabi niya? Forsake me not when my strength faileth. Panginoon, nung bata pa ako, nagtiwala ako sa iyo. Nung bata ako, malakas ako, pero nagtiwala ako sa iyo. Lalo na ngayon, na matanda na ako, maputi na ang buhok ko, mahina na ako, Lord, mas lalo kitang kailangan. Please, Lord, huwag mo akong papabayaan. Mas lalo at lalo at lalo kitang kailangan. Yun ang pinupunto ng mga awit. Nas nakita niya habang siya ay nag-a-advance sa kanyang edad kung gaano niya kakailangan ang Panginoon. At napakagandang challenge ito sa bawat isa sa atin. Ano man ang ating edad, ikaw man ay nasa kabataan, napakaganda na matutunan mo nang magtiwala sa Panginoon. O ikaw man ay nasa yung 60s, 70s, dual citizen ka na, or abuting ka man ng yung 90s or 100s, nawa masumpungan na lalo tayong tumitiwala sa Panginoon. At napakaganda nung sinabi sa hindi naman sa kaduluduluhan, pero isa sa mga verse 18 nang sabi, babalikan natin to next na pag-aaral natin. Psalm 71 verse 18. Now also when I am old and gray-head, O God, forsake me not. Bakit? Meron siyang gustong gawin. Meron siyang layunin. Until I have showed thy strength unto this generation. Sa atin ho mga kapatid, na maputi na ang buhok. Alam niyo ho kung sino kayo. Nawa, mag-iitong tibok ng puso nyo, mag-iitong misyon. Sabi niya, Lord, wag mo akong pababayaan. Meron akong gustong gawin. Gusto kong patotohanan, ipakita sa susunod na henerasyon ang pagtitiwala sa iyo. Nawa, yun ang layunin. Hindi yung, Lord, gusto kong makapag-retire sa Bahamas. Gusto kong tumira sa Palawan. O kung saan man. Again, kung kalooban ng Diyos at makapagluluwalhati sa Diyos, do so. Pero napakagandang layunin, Lord, sa pagtanda ko, tulungan mo ako na maipakilala ka sa susunod na henerasyon. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, nakakamangha mula sa conception namin sa sinapupunan hanggang sa huling hininga, hawak mo kami. Hindi mo kami pinababayaan. O Panginoon, sa mga panahon na nandoon ang mga problema, kabigatan, hamon, at maaaring persecution dahil sa pananampalataya, tulungan mo kami na huwag mawaglit sa aming kaisipan, na tumawag sa iyo, na tumiwala sa iyo, na Lord, magkubli sa iyo. Dahil tunay, ikaw lamang ang tanging kublihan. Ipapaliya kami ng aming lakas, ipapahiya kami ng pera, kakapusin ng aming katalinuhan, kulang ang aming mga kaparaanan. Pero o Diyos, ikaw ay hindi kulang. Ang mga tumitiwala sa iyo ay hindi mapapahiya. So Panginoon, tulungan mo kami mula sa pinakabatang naririto na mananampalataya at sa mga mananampalataya, O Diyos, na nahandun na ang pag-edad, nawa patuloy na maging instrumento mo upang ang susunod na henerasyon ay makakilala sa iyo. Makita, mapagmasdan sa kanilang mga buhay ang pagtitiwala sa iyo. Salamat po sa paalalan ng iyong salita. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at ating pong awitin ng ating pangwakas na awit.
Tayo po yung mawit sa Panginoon. Mawitin po natin the solid rock. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all of the ground is sinking sand. All of the ground is sinking sand. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. And again, I admonish and exhort ang bawat isa sa atin, ang mga salita ng Diyos na ating napag-aralan ay ating balikan sa buong linggo at pagbulayan at patuloy na magsilbi at magbigay sa atin ng liwanag at kalakasan saan man tayo tinawag ng Panginoon upang siya ay ating paglingkuran. At sa ating paghiwa-hiwalay, mga kapatid, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin saan man tayo nilagay ng Panginoon. God bless po. Magandang hapon. Dito nagtatapos ang ating pangalawang gawain. After 5 minutes po, ay dadako ho tayo sa ating home prayer meeting. God bless po.